ito para naman sa mga classic scooter enthusiast. Meron nga tayo ditong FKM Duke 150. Kita nyo naman, napakaganda rin ng design ng scooter na to. Ito yung tipo ng scooter na kahit lipasan pa ng panahon ay hindi maluluma yung design. Dahil retro scooter na nga ito, very much inspired sa mga sinaunang Italian scooters. Pero may modern features. Kaya sa video na ito ay pag-usapan natin ang mga specs, features at design nitong FKM Duke 150. Ang makina nitong FKM Duke 150 ay single cylinder, single overhead cam, 2 valves, air-cooled ang cooling system, may displacement na 150cc. May maximum horsepower ito na 8.6 kilowatts at 7,500 RPM at maximum torque na 12.2 Newton meters at 6,500 RPM. Electronic fuel injection ang fuel system, automatic clutch system at ang transmission ay CVT belt driven. Pagdating naman sa chassis, naka-telescopic fork ang front suspension nito at naka-hydraulic shock naman ang rear suspension. Tubeless tires ang harap at likod. Ang sukat ng front tire nito ay 90/90 by 12 at ang rear tire naman ay 3.50 by 10. Pagdating naman sa braking system, sa front brake ito ay naka-hydraulic disc at ang rear brake naman ay naka-drum brake. Pagdating naman sa overall dimensions, meron itong length, width at height na 183.5 cm by 70.5 cm by 108.5 cm. Wheelbase na 129 cm. Seat height na 72 cm. Kaya abot na abot din ito ng mga average Filipino rider. Ground clearance na 12 cm at may curb weight ito na 99 kg. Kaya napakagaan lang din. Pwede sa mga newbies. At may fuel tank capacity na 6.5 liters. Kung titignan pa lang itong scooter na to, talagang maporma na at paniguradong takaw pansin nito sa kalsada. Maganda rin yung color combination ng scooter na to. Light colors lang, talagang pang modern. Para lang talaga itong laruan. Syempre pa yung color, talagang magugustuhan din ito ng mga lady riders. Retro yung design ng body pero pagdating naman sa mga features ay modern. Pwedeng itapat sa mga makabagong scooter ngayon. Naka chrome side mirrors na nga ito at naka round design. So very classic talaga. Pagdating naman dito sa headlight, naka LED headlight na nga ito. At sa gilid naman ng headlight ay kitang kita yung black na cover niya o yung lining. Napakalinis din tignan ng front cover nito. Walang gaanong design, very minimalist lang. Meron lang itong decal na FKM sa gitna at sa magkabilang gilid ay naroon yung LED turn signals. Meron nga rin yung black na lining sa gilid. Syempre pa dahil classic scooter ay malapad yung front fender nito at may design pa na black lining sa gilid. Padagdag aesthetic, naka multi-spoke alloy mag wheels na nga rin itong Duke 150 at naka chrome design din. Kaya talagang classic na classic tignan. Maganda rin yung design ng mga grips nito at mukha talaga itong makapit. Naka chrome bar end at maganda rin yung mga design ng switches. Illuminated switches na nga rin yan o yung may backlight. Kung titignan nyo yung design ng switches nito, para lang siyang pindutan ng game console. Isa rin yan sa nagustuhan ko dito sa Duke 150. Ito naman yung itsura ng meter panel nito. So meron din itong black na lining sa gilid. Syempre pa digital na nga rin yan at kompleto na rin sa information. Ito naman yung itsura ng susian. Narito na rin yung bukasan ng seat lock. Sa gitna ay meron din itong utility hook. At meron din itong USB port para sa device charging. Meron na rin itong utility pocket. Malapad din ang legroom nito, kaya hindi makakasagabal sa pagdadrive. Syempre pa meron din itong footboard o yung gulay board. Manual naman hinihila yung footrest ng pillion para bumukas. Malapad din ang upuan nitong Duke 150 at malambot din ang foam, kaya komportable lang ang rider at ang backride. Naka-upright seating position lang din ang rider dito, kaya komportable. Kapag binuksan naman yung seat ay naroon yung fuel tank at yung U-box. So marami na rin mailalagay na gamit dyan. Pero kung sakaling kulang pa yan ay meron naman itong abang na top box bracket.
lalagyan na lang ng top box para sa additional storage. Syempre for retro scooter na katulad nito, dapat classic top box din ang ilagay. So marami namang nabibilhan na ganyan. Dito naman sa body ay very minimalist lang din. Meron lang itong decal dito na Juke. Malaki rin tignan yung pipe nito at naka chrome heat guard. Sa tabi naman ng pipe ay nandito yung fan. Maganda rin ang pagkakadesign ng tail light nito. Tignan nyo naman no, napakaganda nga niyan. Sa magkabilang gilid niyan ay nandyan naman yung turn signal lights na LED na rin. Pagdating naman sa rear fender ay meron itong LED plate light at mga reflectors para sa added visibility kapag gabi. Dito naman sa kabilang side ay narito yung air filter at yung CVT crankcase. At mayroon nga rin pala itong kickstart. Kung mapapansin nyo sa mga bagong lumalabas na motor ngayon, inaalis na yung kickstart. Pero marami pa rin ang gustong may kickstart. Lalong lalo na kapag nalobat yung battery o nadiskarga. Hindi gagana yung electric start kaya kailangan may kickstart. Kaya't buti at nilagyan ng FKM itong Juke 150 ng kickstart. Available itong Juke 150 sa mga colors na white green at white yellow. Itong FKM Juke 150 ay may SRP na 86,000 pesos at available sa lahat ng FKM branches and authorized dealers nationwide. Open for installment din via home credit at Sebana Luwilier Cycle Financing. Up to 36 months installment. Para sa akin napakasulit na rin itong FKM Juke 150. Less than 100k nga lang ang presyo nito. 150cc na at napaka-forma pa ng retro design nito. Pwedeng na rin ito pang lifestyle scooter. Yung magagamit pang pasok sa work, pang daily travel o pang rides kapag weekend. Napaka-forma kapag itong FKM Juke 150 ang ginamit. Kayo anong masasabi nyo dito sa FKM Juke 150? Nagustuhan nyo ba ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. Please like and share this video kung nagustuhan nyo itong FKM Juke 150. Anong motor ang gusto nyong i-review natin sa susunod? Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos.